Let's go to the meaning of the word appreciate. Nakita ko po dito, ang appreciate from Oxford Dictionary is, marami po akong sinulat dito, recognize the full worth of, understand fully, recognize the full implications, marami po, rise in value or price. Ibig sabihin, itataas yung value, itataas yung halaga, itataas yung presyo, di ba? Ano yan? Quality yan, kaya mas mahal yan. Amen? Sino dito yung gusto mo, yung binibili mo, quality? Siyempre, mas mahal yung, kaya lang, ang mindset natin, gusto natin, laging makamura. Kaya tuloy, pag nakukuha natin yung namura, napapamura tayo. Ayan, patawarin tayo ng Panginoon kasi nagagalit tayo. Ano ba ito? Ang pangit naman nito. Ang dali naman nasira. Kasi nga ang mindset natin, makamura lagi. Kulang na lang makalibre. Amen? Pero ito pong appreciate, nagulat ako kasi ang ibig pong pala sabihin niya, taasan mo yung presyo. Taasan mo yung quality, taasan mo yung value. Grabe, no? So, ang meaning po na nakita ko dito is value or add value. Yan, raise the value. Tapos Tagalog po. Tagalog, pahalagahan. So, hindi lamang siya pasalamatan, kundi ilalim yung pasasalamat. Kasi, matik na, kapag nagpahalaga ka, ibig sabihin, may pasasalamat ang iyong puso. Amen ba yun? Amen ba yun? Nagets ba natin? Amen. Tapos, ang Tagalog ba dito ay ikalugod. At, kumilala ng utang na loob. Grabe. Part pala ng meaning ng appreciate is tumanaw ng utang na loob. Looking back. Sa lahat ng mga nakagawa ng kabutihan sa atin, we look back and appreciate them dahil may utang na loob tayo sa kanila. Kung bakit tayo ngayon ay nagtatagumpay. Kahit hindi natin sila beshies. Kahit nakasamaan natin sila ng loob, may utang na loob pa rin tayo sa kanila. Kasi one time in our life, kinailangan natin yung tulong na naibigay nila. Amen? So yung pala yun, no? Punta po tayo sa depreciate para ma-differentiate natin kung yung yung kaibahan ng depreciate sa appreciate. Kung itataas ang value ng appreciate, yun namang depreciate, mga accountant dito, yung mga marketing dyan, di ba? So, ang kabaliktaran naman ng appreciate is depreciate. It means devalue. Bababaan mo yung halaga. Pabababain mo yung halaga. Tapos nakakita ko sa Tagalog, din sa Oxford din, pamumura. Sabi ko, parang ang pangit pakinggan nito. Ano na to? Yung word, pamumura. Ibig sabihin, talagang minura mo. Pinaliit mo yung presyo. Sabi nga, mura na yan, wag mo nang murahin. Diba? O pwede ba tawa tayo ng tawa, diba? Sabi nga mura na raw, wag na raw murahin. Sabi dito, bumaba. So devalue, bumaba. Paliitin, belittle. Yan, belittle. Treat lightly. Pababain ang halaga. So ngayon, yung title ko po is Appreciation Stops Depreciation. Yung depreciation po, nakikita ko po yun, sa akin, sa buhay ko, nakita ko po yun. Kasi may mga times na pagka nagwiwi ka sa iyo yung mga tao, sometimes you believe, right? Sometimes you believe. And minsan, may confidence ka, pero pag may narinig ka na batiko sa iyo, minsan napapatigil ka at nasa iisip mo, oo nga yata, ganun nga yata ako. So you are beginning to depreciate your personality. Yourself, because you're beginning to believe itong mga criticisms na to sa iyo, against you. Amen? So, bumababa yung value mo sa sarili mo. Diba? Bumababa yung value mo kasi may mga ganon na nangyayari. So, why appreciation stops depreciation? Kailangan mong itaas yung halaga. Balik po tayo sa unang verse. Unang verse. Ang sabi po dyan, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.
So, ibig palang sabihin, when you appreciate, medyo mas mataas kesa sa tingin mo sa sarili mo. At dahil na-appreciate mo yung tao, naniniwala sila, kung sa depreciation nga, naniniwala tayo. Bakit sa pag ina-appreciate tayo, dapat mas maniwala tayo? Amen. Pero syempre, ibang usapan pagka nambobola lang para makautang. Diba? Iba yun, ibang usapan yun. No? Nadi-discern naman natin yun. Nadi-discern naman natin pagka gano'n, nambobola na lang. Okay, so punta tayo sa unang puntos. Ang unang puntos ko, sino ba yung mga dapat i-appreciate? Whom to appreciate? Nakita ko dito sa Bible, na-shock ako kasi ang unang niyang sinabi ay, appreciate and give dignity to your body. Oh, grabe talaga, no? Nag-start talaga sa sarili mo, sa katawan mo. Kasi, hindi ako kasing puti ni ganito. Diba? Kaya kailangan magkokojik ako. Diba? Tapos, ano pa? Yung ilong ko hindi matangos. Nagulat ako kasi nakakita ako sa YouTube ng babae na depressed dahil sa tigyawat. Sabi ko, nakakatawa kung isipin, no? Pero meron palang totoong mga pangyayari na maliliit na bagay is enough reason for someone to be depressed. Diba? Minsan natatawa ka, pero iba kasi yung pinagdadaanan ng ibang tao kaysa sa'yo. Matinding depreciation na yung mga naranasan siguro noon. Kaya konting tigyawat lang, nadidepress na. Amen? Kasi nasanay siya makinis ang mukha niya. Diba? Tapos biglang nagkatigyawat, so medyo kakaiba. Diba? Pero hindi ko naman sinasabi na kung lagi kang may tigyawat, masanay ka naman na lagi may tigyawat. May solusyon naman. Pero wag ka ma-depress. Amen? May solusyon naman. So, appreciate daw and give dignity to our body. In 1 Thessalonians 4:4, ang kinuha ko pong version ay sa The Message. Sabi po sa The Message, learn to appreciate and give dignity to your body, not abusing it as is so common among those who know nothing of God. Everyone who abuses his body know nothing of God. Ang sakit. Kain pa more. Prito pa more. Diba? Junk foods pa more. Minsan-minsan lang naman. O, siguraduhin mo lang pa minsan-minsan. Gaano kadalas ang minsan? Yun lang. Diba? Gaano kadalas ang minsan? So, yun daw yun na pag hindi mo daw inaaral yung character ni Lord, kung sino si Lord sa buhay mo, yun daw yun. Inaabuso mo daw yung katawan mo. So, ang una po pala dapat nating i-appreciate is how God created us. Amen? How God created us. Naalala ko kagabi, naglalaro kami ni Mia at ni Pastor. Nagkumot-kumot kami, ganyan. Ay, kumot-kumot tayo, ganyan. Tabi-tabi kami. Si Pastor, ako, si Mia. Tapos si Pastor, dumangkay siya, yung dumantay. Ang haba ng paa niya, nakarating kay Mia. So dumangkay siyang ganon. Sabi ko, hindi kay Lolo yan. Sabi niya, Lolo! Sabi niya, hindi yan kay Lolo. Ako yung nakadangkay. Tapos si Amia sinilip, ginanon yung kumot. Hindi, maitim eh. Hindi, maitim. Kay Lola yan. Ganyan. Tapos inulitan naman ni Pastor. Pero si Pastor, wala lang yun. Kasi, okay lang. Kahit ganun yung kulay niya, hindi siya insecure. At hindi ko din sinasabi sa kanya na hindi ko siya dinidepreciate because of his color. Diba? Ang unang banat ni Pastor sa akin, nung nanliligaw pa siya sa akin, sa Solomon yata yun, Song of Songs. Huwag mo akong hamakin dahil sa aking kulay. Yan. Pagka nagkakatuksuhan kami noon, babanatan naman niya ako na ang leeg mo ay kasing ng tore ni Babel. May ng tore, ewan ko kung Babel yun. Basta meron, Lebanon pala. Lebanon. Tower of Lebanon, yan. Yun doon sa Song of Songs kasi may mga ganon. So nagbibiruan kami. But,
realizing yung literal na itsura natin. Kung itinuturing man natin yung defects, kailangan maisip natin na yung pag-aabuso dito, yun yung pagdi-depreciate dito. It's nothing up, mas matangos yung ilong ng isa, o kaya mas maputi yung iba. Walang ganun eh. Hindi po yung ganun yung issue eh. Ang issue is, the Word of God is telling us na ang appreciation na gagawin natin sa katawan natin is huwag itong abusuhin. Amen? So doon po tayo mag-stick na huwag daw aabusuhin yung ating katawan. We need to learn to appreciate and give dignity sa ating mga katawan. Kailangan nating makita na may purpose ang lahat ng bagay. May purpose ang lahat ng bagay. Bakit ganun tayo? And hindi natin dapat i-compare. Kasi doon po tayo nagde-depreciate ng sarili natin when we compare ourselves to others. Believing the standards ng mga fashionista, yung mga fashion experts, mga tycoons ng mga fashion. So we believe na yun yung standard ng perfection. Diba? So, ayaw po ng Panginoon. So, unang-una nating ma-appreciate sana is who we are in front of God. Amen? Paano tayo nilikha ng Lord? Paano tayo pinahalagahan ng Panginoon? Yun po yung sana ma-appreciate natin. So, pakisabi mo sa iyong sarili, ang ganda mo talaga. Ang pogi mo talaga. Never na mamaliitin natin yung sarili natin. Kasi ang minamaliit natin is how God created us. Amen? When we abuse our body or our personality, our character, then, dinidepreciate po. Tayo po ang nagdidepreciate when we abuse our body. Tayo yung nagdidepreciate ng ating sarili or nagbabawas ng halaga sa ating sarili. Sunod po is appreciate your pastoral leaders or your teachers who gave you the Word of God. Lahat ng mga sa leader mo, sino nagtuturo ng Word of God sa'yo, naririnig mo sa YouTube na pinakikinggan mo, sa radyo, or ano man yan, na appreciate mo sila kasi binibigay nila sa'yo ang salita ng Diyos. Amen? Binibigay nila sa'yo ang salita ng Diyos. Mahirap din po mag-aral ng salita ng Diyos. Pero sila, nagpe-preach na sila, no? Yung mga preachers natin, magpe-preach na sila. Hindi po sila nagpe-preach na basta lang kung ano lang pumasok sa isip nila, inaaral din po nila yun. Kasi nakakapanginig po na tatayo lang kami dito na hindi po namin ito pinaghandaan. Kasi salita ni Lord to, sasabihin ni Lord, kunyari may sinasabi ako, sabi ni Lord, sinabi ko ba yun? Kasi hindi ako nag-aral. Amen? Nag-assume lang ako and I prefer to motivate people than to really preach the word of God. Ba? Hindi po. So, let's appreciate them because they teach us and they gave us the Word of God. In Hebrews 13:7, appreciate your pastoral leaders who gave you the Word of God. Take a good look at the way they live and let their faithfulness instruct you as well as their truthfulness. Marami rin pong mga lingkod ng Diyos ang may kahinaan. But when you appreciate them, lalo silang ginaganahan na mag-ayos. Diba? Maging ayusin yung kanilang testimonies. But I'm not saying na perfect sila or perfect kami. Marami din pong nagiging kahinaan. Pero when we begin to appreciate one another, dun sa mga calling na binigay ng Panginoon sa atin, somehow it gives us this, yung energy, etong inspiration para maging matino at maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi pwede na nagtuturo ka ng word tapos hindi mo naman siya nasusunod. 1 Thessalonians 5:12-13, sabi niya, now friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience. Overwhelm them with appreciation and love. Amen? Overwhelm them with appreciation and love. Next po is appreciate your brethren, your brothers and sisters in Christ.
Amen? So pakitingnan po yung katabi mo. You appreciate that. Ano yung nakikita mo sa kanya? Na talagang very obvious. Ang ganda ng mata mo. Yan. Diba? Yung smile mo pa lang, nakaka-encourage na. Diba? Amen. So, walang bulihan ha. Appreciation tayo, hindi tayo depreciation. Okay. Sabi sa 1 Corinthians 16:17-18, I was glad when Stephanas, Fortunatus, and Achaicus arrived because they have supplied what was lacking from you. For they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition. So, si Paul naman yung nagsasalita, no? Na in-appreciate niya yung mga kapatiran na tumulong sa kanya. Sabing ganon, yung mga kapatiran natin, sila yung nagsusupply ng kahit ano. Diba? Kahit maliit lang na amount yan. Diba? Part of our supplies yan. Kasi they do that with love. When someone appreciate, may nabibigay din eh. Sino nag-a-agree doon? Pag may nag-a-appreciate, may naiaabot din. Parang wala kayong ano dyan ha. Okay, sabi din dito sa verse, yung mga kapatiran daw, nire-refresh daw yung spirit. Yung mga leaders, nire-refresh spirit nila sa tulong din ng mga kapatiran. And vice versa. Amen? When we appreciate one another, nare-refresh tayo. Lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya. Proverbs 28:23, sabi, rebuke you rather than flatters you. Sabi dito sa verse, whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than one who has a flattering tongue. Kasi minsan mas gusto natin yung binobola tayo kesa yung pinangangaralan tayo. 'Di ba? So, hindi flattering, kundi nire-rebuke tayo. At nakakatulong po yun sa atin para magising-gising tayo na mali tayo. Na nagkakamali tayo. Kailangan po yun. So, appreciate mo yun. Imagine, bakit niya sinasabi yun sa'yo? Bakit ka niya tinatama? Mahalaga ka sa kanya. Yun di ba? Mahalaga ka sa kanya, kaya gusto niya, maitama ka. Huwag tayong mainis kapag tayo inaitatama. Huwag tayong, wag na nating, kinakancel natin siya as one of our friends. Hindi na kita friend. Kasi tinatama tayo. Hindi po. They care, kaya nire-rebuke nila tayo sa mali. Works hard with you. Works hard with you. Nandyan ba yung verse? 1 Thessalonians 5:12. Okay. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Pakingitian nga uli ang katabi mo. Appreciate mo siya. Amen? Alam niyo si pastor, may uncle po siya, namatay. Yung uncle po niya na yon, napakalupit po sa kanila. Habang lumalaki sila, pinapalo sila ng kung ano-ano pagka hindi sila natututo sa instruments. Kasi tinuruan po sila magpipinsa ng musical instruments. Pagka hindi po tama yung ginagawa, sinusungal-ngal sila dun sa instrument. Lalo na pag saxophone yung hawak. Igaganon yung saxophone. Sobrang lupit po nung uncle na yun ni pastor. Yung namatay po, siya yung mag-i-speak dun sa service. Nahihirapan siyang magsalita ng maganda. Paano ko ito i-appreciate? Wala akong maisip na appreciation dito. Pero nag-stick po siya sa Word of God. At napahalagahan niya po yung buhay ng uncle niya. Kasi naisip niya, kung hindi rin siya ganun kahigpit, di rin ako agad natuto sa instruments. Sometimes, yung gusto natin lagi yung malambing, yung, sige na, ganito gawin mo, ganyan, yan. Yung medyo ayaw natin pag mahigpit. Medyo ayaw natin pag medyo strong yung personality na nagtuturo sa atin, right? Kaya we cannot appreciate them. Kasi naiinis nga tayo sa kanila. Kaya nung nag-stick si pastor doon sa verse na yon, and how
the Lord appreciate people kahit sa paano ba in-appreciate tayo ng Lord? Di ba namatay si Jesus para sa atin? Wala naman talaga siyang nakita din eh. Na maganda sa atin para mamatay siya para sa atin. And yet, He did that. Diba? Ginawa niya yun para sa atin. Kaya, in that sense, nakapagsalita ng with confidence si Paz. Natapos niya yung service. Pero talagang umuukil-kil sa isip niya bago siya magsimula. Ano sasabihin ko maganda dito? Wala akong naalalang maganda dito na karanasan ko. Amen? Thank the Lord. Kasi minsan, we depreciate ourselves, pero the Lord Himself appreciate us. At inilagay talaga tayo sa another level, no? Na hindi natin deserve. Amen? So yung kapatiran, appreciate mo yan. Makakatulong yan sa'yo. Makakatulong yan sa'yo. Kami, we thank God, kahit medyo nabigla kami sa budget. I thank God for kay Kuya Gilbert. Kasi biglang nagkaroon kami ng idea na pagawain bubong. Andyan siya, available siya. Diba? Kahit na medyo kulang sa budget, sige go, laban. Kasi kailangan na namin dahil nasisira na yung mga gamit namin dahil lagi na uulanan dahil sa bagyo. At medyo marami na pong nasira sa amin nung time ng bagyo, kaya kailangan na po namin siyang lagyan ng bubong doon sa may labas. Appreciate that. So, parang mas maiinis ka kasi, sana hindi na lang namin tinuloy kasi wala kaming budget. Kasi hindi talaga nakapag-ready para dito. Pero hindi eh. We just trust God and appreciate kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Parang pangit tignan, sa umpisa, parang hindi mo magugustuhan. Pero kapag bumalik ka sa Panginoon, kung paano ka gusto ng Lord mag-appreciate or magtaas ng value ng ibang tao, you can do that with your brothers and sisters in Christ. Amen? Tatakan mo uli yung katabi mo, huwag kang maiinis dyan. Okay? Panalangin mo yan. Ipanalangin natin ang isa't isa. Napakalaking bagay po ng pananalangin sa isa't isa. Amen? Napakalaking bagay po ng panalangin. Kapag naiinis po ako kay pastor, pumipikit po ako, Lord. Pag nag-usap na kami, gwapo na siya uli sa akin. Yes, kasi pag bumabalik tayo sa normal natin pag-iisip, doon po sa verse natin sa unahan, kung ibababa po natin sa verses 4 and 5, nailagay natin yung 4 and 5, na Ephesians 2, 4 and 5. Sa verse 5 po doon, think like Christ or have the mind of Christ. Kasunod po yun na as we add value, nagdadagdag tayo ng halaga sa tao by appreciating them, ginagawa daw po natin is we think like Christ. We're having the mind of Christ in verse 5. Amen? So, ibig sabihin, kapag hindi mo kayang gawin, amen, sino dito, amen, maraming beses di niya kayang gawin yon. Pag hindi po ating kayang gawin, sabi, have the mind of Christ. You just need to pray, balik ka, at humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi pinapagawa niya yun, kaya tutulungan tayo ng Lord, di tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? So, appreciate one another, help one another, and then appreciate your parents. Ephesians 6, 2-3. Appreciate your parents. Ano sabi dyan? Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. So, ibig sabihin, one meaning of appreciation is honoring. And ang sabi nga, ang word daw na honoring, sa Greek word honorarium, ang ibig sabihin daw nun is making someone rich. So, ibig sabihin, medyo bongga-bongga yung gagawin mong pag-honor sa kanya. Amen? Also, appreciate your parents. Mahirap maging magulang talaga. Kaya minsan, pagka nagkakaroon tayo ng disgusto or medyo nagkakainisan kasi hindi naman makatwiran yung mga ginagawa, diba? Balik lang tayo uli na once upon a time in our life, di mo naman kaya mag-isa. Di mo kayang damitan yung sarili mo,
Hindi mo kayang pakainin sarili mo nung bata ka pa. Magulang mo lahat gumawa nun para sa'yo. Amen? So let us appreciate our parents. Appreciate your children. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng appreciate, tinataas ang halaga. So kapag lagi nating na-appreciate yung mga anak natin or mga bata at mga kabataan, na-appreciate natin yung mga maliliit nilang ginagawa, magkakaroon sila ng idea na lagi nilang gawin yung mga ina-appreciate natin sa kanila. Mabubuhay sila, lalaki sila sa environment na laging nakikita ang kagandahan sa isa't isa. Diba? May mga times sa mga magulang, mas marami tayong nasasabi na pakahina talaga ng kokote mo. Hindi ka marunong sumunod. Wala ka ng pag-asa. Diba? May mga times na mas yun yung nabibitawan nating salita. Appreciation, depreciation. Kaya lalong humihina ang diskarte ng bata. Kasi mas may depreciation sa family kesa appreciation. So, mag-evaluate tayo. Ano yung mas marami sa bahay natin, sa tahanan natin? Yung nakaka-appreciate. Diba? Wow! Yung hot cake. Nakapagluto ka ng hot cake. Yung hot cake na parang moist cake. Alam niyo yung kaibahan nun, di ba? Pag moist cake kasi malambot na mabasa-basa eh. Di ba? Pero pag yung hot cake, talagang firm siya, di ba? Oo. Ibig sabihin, hindi naluto. Kasi first time naman niya eh. So at least appreciate mo yung mga unang hakbang niya. Yung unang pagsunod niya. Hindi yung resulta agad. Kasi standard mo yung ginagawa mo eh. Yun yung panuntunan mo, yung standard mo. So appreciate natin yung ating mga kabataan, yung mga bata, i-appreciate natin sila. Kahit ganyan yung kanilang kalikutan, yan, sobrang malikot, kailangan pa rin natin silang kausapin at hanapin kung ano yung mabuti sa kanila. At i-appreciate natin. And pinakahuli, na dapat na-appreciate natin lagi is appreciate Jesus Christ as our model. Marami siyang ginawa sa atin. Ano yun? Sabi sa John 15:13, no greater love has no one than this, than a man will lay down his life for a friend. At yun po yung ginawa ni Jesus Christ for us. He laid down His life for us para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Para umayos yung pag-iisip natin. Pakisabi sa katabi mo, nilayo ng Diyos na matino ka mag-isip. Manatili ka dun. Amen? Ganon yung ginagawa ng Lord eh. And through the cross, sabing ganon, I have been crucified with Christ na daw, sabi ni Apostle Paul, no? Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It's no longer I that lives, but Christ lives in me, and the life that I now live, I live by faith through the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So, habang tinanggap natin yung revelation ng cross ni Jesus Christ, we're thinking like Christ. We're beginning to think like Christ. Paano siya magmahal sa tao? Sacrificial yung kanyang pagmamahal sa tao, ganun din tayo magmamahal sa tao. Hindi pa kaya, medyo semplang-semplang pa, but we're working on it. Bakit? Kasi yung confidence, yung position, nandun na. Ano yung position natin? Anak tayo ng Lord. As many, John 1:12, but as many as received Him, to them gave He the power to become sons of God or children of God. Pakisabi sa katabi mo, child of God ka. Amen. Through the cross, we become sons of God. And syempre, yung thinking ni Jesus Christ, yun din yung gusto niya na matutunan natin. Kasi yung position nandun na. Anak na tayo ng Lord when we receive Him as our own
personal Lord and Savior. Ano pa yung sumunod na verse? Rachel. Clea pala. Philippians. Sa Philippians tayo. Grabe yung yung minodelo sa atin ni Jesus Christ. So, i-appreciate natin, no, yung level na naiintindihan natin bakit namatay si Jesus para sa atin. Bakit namatay si Jesus sa cross? Amen. Wala pa ba? Meron na dito? Sa monitor, wala Okay. So, ito po yung time na sabi, He did not, though He was God, hindi siya nagstay na equal sa Lord. Hindi niya pinili na maging equal sa Panginoon. And He humbled Himself like a servant. Yan, sabi niya, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Why would Jesus do that? Why did He do that? Bakit? Ano yung reason niya? Because He appreciates us. He wants to increase our value. Lahat tayo na na-devalue ng kasalanan, na na-devalue ni Satan. Through the cross of Christ, tinataas ni Jesus, tinataas ng Diyos ang ating mga kalidad. Kaya wag mong sasabihin sa sarili mo na wala kang kwenta. Wag mong sasabihin sa sarili mo na wala ka ng pag-asa. Always go back to the cross of Christ. When you go back to the cross of Christ, you will always appreciate Jesus. Bakit? Tinataas niya ang kalidad ng buhay natin. Wala nang pag-asa. Huwag kang tumingin sa pamilya mo. Minsan kasi lagi tayong nakatingin sa pamilya natin. Kung ang pamilya ko lang, ganito, hindi ako magkakaganito Kung yung tatay ko lang matino, hindi ako magkakaganito. Huwag tayong tumingin doon. Kasi ginawa na ni Jesus lahat para itaas ang level ng ating buhay. Hindi na kinakailangan gawin yun ng magulang natin sa atin because they can't. Kaya nga nila hindi nagawa kasi hindi nila kaya. Pero si Jesus, kinaya niyang gawin para sa atin. Nagpakumbaba, nagpakababa. Kung meron mang dahilan, ang isang tao, kung sino man yon na magkakaroon ng dahilan para magalit sa mga tao, si Jesus yun Kasi wala namang dahilan para siya'y hamakin, saktan, di ba? Pagwikaan ng kung ano-ano, walang dahilan Pero, sumama ba yung loob niya sa tao? Hindi. Hindi sumama yung loob niya sa tao. Kasi He's looking forward to appreciate all of us. To increase the value of men. Kaya gumawa siya ng access. Kaya yung mga simpleng problema natin, tingin lang tayo uli sa cross ni Jesus Christ. And everything will be settled. Masusolve yung mga problema natin because of our great model. Model of appreciation. Let's appreciate Jesus Christ in our life. Romans 5:8, sabi doon, but God demonstrates His love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi lamang appreciation, hindi lamang niya pinili na mahalin tayo, kundi ipinakita niya the maximum expression of His love by sending His only Son to the cross. Maximum expression of God's love. Amen? Kaya, never mong mamaliitin ang iyong sarili. Appreciate natin ang Panginoon. Nakalimutan ko pong sabihin na
yung anyone, kasama po dun yung pets natin. Alam niyo po sa Bible, may nabasa kami, don't be rude to animals. So, kaya hindi po ako believe sa mga leaders ng church na malupit sa hayop. Kasi nakalagay po yun sa Bible. Amen? Di ba, tinuturing naman natin na part sila ng family, yung mga pets. Sino po dito yung mga pets? Di ba? Yan. Mga alagang hayop. Si pastor, nakokontian pa siya, nag-o-order pa siya ng mga ibon. Sabi ko pa, lagi na tayong umaalis, hirapan na tayong mag-alaga. Pero nakakatanggal daw yun ng stress niya pag uwi namin. Titingin din siya doon sa mga birds, tatanggal yung stress niya. May mga birds pa nga, kumakain na dito sa palad niya eh. Diba? So kasama po yun sa na-appreciate natin. Amen? Pero ang pinakamatindi po yun, na-appreciate natin. Kung hayop nga, na-appreciate natin eh. How much more yung nagbigay sa atin ng pag-asa na tumino yung buhay natin. Amen? Ginagastosan pa nga natin ng hayop eh. Yung hayop na yan, ang laki na ng gastos ko dyan. Yung dog food, napakamahal, di ba? Eh, hindi naman pwedeng one time, big time lang yung dog food. So, regular yan, consistent yan. Amen? Pero bakit na-appreciate mo, minamahal mo pa? Di ba? Si Euro nga, kahit mabaho yan eh. Niyayakap ko yan. Ayun yung aso nila, Attorney Dean. Si Euro, ang pangalan niya. Kasi you consider them as family. So kung ito pa lang, nagagawa na natin ito, hayop yan. Diba? Bakit hindi natin ibigay yung buong appreciation natin sa Panginoon? Of course, we cannot add value to Jesus Christ anymore because God siya, He is the Son of God, makapangyarihan siya. We cannot add value na kasi greatest, di ba? Sovereign. Pero hindi naman sa appreciation, hindi kung sino yung ina-appreciate mo eh, kundi how you are doing your appreciation. Ikaw na nag-a-appreciate, hindi yung tao na na-a-appreciate. Kasi ikaw yung unang nakikinabang sa tinatanim mo na appreciation. Kapag lumaya yung mga taong yan, tumaas yung kalidad ng buhay nila because of your appreciation to them. Dahil tinataas mo din yung kalidad ng buhay nila. Sinasabi mo sa kanila na huwag ka ma-insecure. Mahal ka ng Panginoon. Namatay siya para sa'yo. May solusyon sa problema mo. Manalangin tayo. Amen? Tapos mababago yung mindset niya. Wala na siyang pag-asa. Baka nga yung iba gusto na magpakamatay eh. Pero, dahil sa pag-appreciate mo sa kanya, tataas uli yung pananaw niya sa buhay. Maaayos uli yung pananaw. Kailan tayo mag-appreciate? Sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, and again I say rejoice. Give thanks always, for that is the will of God. Always. Always daw tayong mag-appreciate. Hindi pagka natuwa lang tayo. In good times and bad times, let us appreciate. Sabi sa James 1:2-4, ano sabi doon? Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Amen. Parang wala kayong joy. Okay. Consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Amen. Kaya
somehow nagpapasalamat ka pa rin sa mga pinagdaanan mong pagsubok eh. Kasi tumatag ka as a person. Dati ang daldal mo, dati ang yabang mo. Kasi hindi nangyayari sa'yo yung mga nangyayari sa iba. Pero nung dumating na sa'yo yung mga ganon, tumahimik ka na. You learn to appreciate more people in your life. Hindi pala nadadaan yun sa chika, sa yabang. Kasi hindi mo alam, iikot yan eh. Sila kahapon, baka ikaw ngayon. Diba? Pero pag marunong ka mag-appreciate ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao, kaya mo i-appreciate ang lahat kahit na pangit ang nangyayari sa paligid mo. Anong i-appreciate? What to appreciate? Everything except Satan and sin. I-appreciate mo lahat, maliban lamang kay Satanas at sa kasalanan. Nanood po kami kahapon yung, kasi si Dean, sabi niya, panoorin mo mama, yung sa magpakailanman, di nagmanood naman kami. Ang dami kasing kamalasan sa kanya, nangyari. True story yun, di ba, yung magpakailanman. Ang dami nangyaring kamalasan, nagkaroon ng kabit yung asawa niya, giwalay sila, tapos yung nanay pa niya na may cancer namatay. So talagang nagalit na siya sa Diyos. Nagkaroon na siya ng galit sa Panginoon. At dahil doon sa galit na yon, nakakaranas na siya na laging niyayakap siya, pinapatungan siya ng dyablo. So doon na yung part na creepy na. Totoong story ito, kinukwento niya. Doon na siya nakakaranas ng gano'n, mga bad spirit, mas malakas. Pero alam nyo kahapon, ina-analyze ko kagabi. Actually, hindi natin napapansin. Pag na-addict tayo sa mga laro, sa computer, sa yung mga games, online games. Tapos, oo tayo ng oo sa mga parties, gatherings, ng mga worldly, ng mga hindi mananampalataya sa Panginoon, oo tayo ng oo. Minsan nadadamay tayo, napapainom tayo eh. Minsan parang hindi na kinakailangan, ganun si Satan eh. Yung dyablo eh. Sometimes he disguised. Diba? Ipapakita pa sa'yo, mamahalin yung alak na binibigay sa'yo. Bihira nakakainom yan, mamahalin yan. Natutukso tayo, ang bilis. Hindi na kinakailangan maging pangit pa yung demonyo na haharap sa atin. Minsan nga, maganda at gwapo eh. Minsan, makabagong gadgets. Diba? Makabagong gadgets. Naa-addict tayo, nahuhook tayo, nalalayo tayo sa Panginoon. Nai-ignore natin ang sinasabi ng Lord sa atin because of this things, these temptations, na nag-give in tayo na akala natin wala lang. Why do we need to appreciate? Because it is a command of God with so many promises. Ang dami na nating verses na binasa, di ba? Balik pa tayo dun sa simula. Inuutos talaga eh. Sabi, always. Tapos, rejoice, and again, I say, rejoice. Umiiyak. Rejoice, and again, I say rejoice. Amen? Bumabagsak na yung moral. Rejoice. Nawalan ka man ng ganito, si Jesus, nasa sayo. Amen? Makakahugot ka. It is modeled. Why? It is modeled by Jesus Christ. O, paano na? Ito na, application na. Tatapos na tayo. So, paano mag-appreciate? Tinagalog ko na po para mas maganda. Ang pagpapahalaga, sabing ganun dito, hoy, hindi nyo sinulat yung nasa taas ko Meron ako dyan, ang pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay, una, ginagawa. Appreciation, ginagawa. May ginagawa kang plano, may plano. Diba? Hindi yung by chance lang. May plano.
Pangalawa, sinasadya. May budget. Diba, families, nagbabanding pa ba kayo? Minsan, nagbabanding tayo sa restaurant, o kaya lumalabas tayo, kumakain sa labas, pero kanya-kanyang hawak ng gadget. Banding ba yun? Hindi yun banding. Pagka family banding, wala mo na gadgets. Kwentuhan kayo. Appreciate one another. Amen? Sinasadya, nilalagyan ng budget. Di naman sinasabing lakihan. Kung ano lang yung kaya. 'Di ba? Tulad namin, nagtipid kami yung mga primary 12. Dapat nasa Antipolo po kami nagplanning sa Prayer Mountain. Oo. Sabi ni Pastor, ang dami-dami na nating gastos. Dito lang tayo sa simbahan. Okay. Pero ayoko talaga yon. So wala ako sa simbahan. Ayoko na doon. May review ka ni Lord, di ba? Tapos, sige, sunod ako kay Pastor. Mabigat sa loob ko sabihin sa primary. Pero alam nyo, nung kami dito, bid-round out pa nga kami. Nung nag-planning kami, saya-saya namin. Ang saya-saya na, appreciate namin. Dito naman tayo, mas matipid pa. Diba? Iba tayo gumastos, masaya rin pala. Kasi nagawa yung tunay na bonding. Kasi kapag nga naman sa medyo maganda-ganda yung lugar, susulitin mo yung gastos mo dun, di ba? So dapat may oras ng swimming, may oras ng So wala na, konti na lang oras ng planning. Pero grabe, di ba? Grabe. Sinasadya, may budget, binabudgetan, kahit unti lang. Kaya pagka nagawa yung bubong dun sa amin, doon na kami lagi magbabanding. Banding kami doon sa labas. Lalabas lang namin yung lamesa, doon na kami magkakainan. Baka doon pa kayo matulog. Yan. So, kumbaga, God will give us ways how to do it. Amen? Kasi kalooban naman niya eh. Kaya magbibigay siya ng provision para magawa natin ito. Kasi yun yung kalooban niya. Amen. Dagdag halaga. Ang pagpapahalaga ay dagdag halaga. Ibig sabihin, may pasabog ka. Natututo ka na maging creative. May pa-surprise. Amen? Sino dito mga parents, nakaranas na kayo na i-surprise ng mga anak nyo? Pakitaas kamay. Uy, galing. Congrats. Na-surprise. Naalala ko yung isang pastor, Appreciation Month. Tapos, gumawa sila ng video dun sa pastor. Nagkukwento sa amin yung pastor. Gumawa siya ng video yung mga leaders, gumawa ng video to appreciate their pastor. Tapos, nagbigay sa kanya ng mga gifts. Parang may mga sobre. So, syempre, inisip ni pastor, cash to. Diba? Tapos, nung tinitingnan na niya yung video, naiinis siya, hindi na-appreciate. Hindi niya na-appreciate yung appreciation sa kanya. Bakit? Kasi yung mga hindi niya gustong mga picture na kalumalumaan, yun yung yun yung ginawa nilang video. Yung bang ayaw niya yung mukha niya doon sa mga pictures, yun yung pinaglalagay. Kaya pag gumawa kayong video, ayusin nyo ha. Yung medyo magaganda naman yung mga kuha namin, yung gagamitin yung video. Nagalit siya. Tapos, nung binuksan na niya yung mga sobre, nakalagay doon, Pas, prayer na lang muna. Kasi estudyante pa ako, Pas, wala pa ako may bigay sa'yo. Binuksan niya lahat, puro ganun, Pas. Utang muna. Diba? Wala, nagalit siya. Nagtampo siya. Tapos sinusumbong niya sa amin. Si Pastor Vidal tawa ng tawa sa kanya. Uy, ikaw naman, buti ka nag-effort yung mga tao mo eh. Diba? So, ibig sabihin, may mga time na nagiging creative tayo when we appreciate people. Amen? Mas ginagalingan. Na-appreciate ko yung primary nung nag-planning kami. May mga nagdala ng mga desserts, ng tea. Diba?
May mga times na when we want to appreciate people, we bring something, no? We bring something to make them happy. May mga pagkain ka sa inyo, tas meron kayong cell group. Dalhin mo sa cell group so that everybody will be happy. Kesa naman pag-uwi mo, panis na pala kasi inimbak mo lang. Diba? Sira na pala kasi naimbak lang. So let us be appreciative to one another by bringing something that would make them happy. Tayo na po tayong lahat. Appreciation patterned from the mind of Christ increases the value of anyone who has been devalued. Amen? Ito po yung conclusion natin. Appreciation patterned from the mind of Christ increases the value of anyone who has been devalued. Pag na-appreciate ka, yung mga tao na minaliit nila yung sarili nila, aangat uli yung tingin nila sa sarili nila. Kasi tama in the model of Jesus Christ. Learning to appreciate cancels depreciation in people's lives. Si Satan, siya lang ang nagdi-depreciate ng buhay natin. Ang ginagawa ni Satan sa atin, dinidiscredit niya tayo. Di ba may mga words tayo naririnig? Pastor pa naman, anak pa naman ng pastor, cell leader pa naman. May naririnig tayong ganun But that is the strategy of the enemy because gusto niyang i-discredit lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Para tayo mismo sa loob, mag-away-away at hindi maka-appreciate sa isa't isa. Because we doubt. We're beginning to doubt each other, even our leaders. The devil is at work actively. So pwede nating i-cancel yung espiritu ng depreciation, yung espiritu na minamaliit yung sarili, pinapabagsak yung personalidad by increasing value to them, by sharing them the love of Jesus Christ, how Jesus Christ modeled, paano niya minodelo yung buhay niya, kung paano niya tayo minahal at piniling mahalin, kahit walang dahilan para mahalin tayo. Ngayon, I want you to just close your eyes as we begin to pray. Walang dahilan, wala kang dahilan para mahalin ka ng Diyos. May mga times na may mga tao, wala tayong makitang dahilan para i-appreciate sila. But when we go back to the cross of Christ, makakakita tayo ng mga bagay, kahit maliliit lang, that we could be thankful for from these people. Yes, may mga nakagalit tayo, may mga nakasamaan tayo ng loob. But that doesn't mean kakalimutan natin na may kabutihan din silang nagawa sa buhay natin. It's just appreciate people. And let's go back to ourselves, Lord. Tulungan mo ako na sarili ko mismo ma-appreciate ko. Paano mo ako inaayos? Paano mo ako pinagtsatsagaan? Paano mo ako binibigyan ng mga leaders na nagtsatsaga din sa akin? Ganon din ako, Panginoon, tumingin sa mga tao. Magkaroon ako, Panginoon, ng pagpapasensya at pangunawa. Isang kahulugan ng appreciation is malinaw na naiintindihan. Buong-buo ang pagkaunawa sa ginagawa na appreciation. Father, I pray ang bawat isa sa amin, Lord, gumapang sa bawat pamilya, Panginoon, matuto kaming mag-appreciate sa isa't isa. Kinakancel namin ang spirito na tumutulak sa isang anak para maglayas, na tumutulak sa isang anak para magtampo ng matindi sa kanyang mga magulang. We just cancel that kind of spirit, Lord. Because we ourselves will do appreciation, Lord. We
will operate in the spirit of appreciation, O God, more than depreciation. We cancel every spirit na laging namimintas, laging nagkukumpara. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumangoy sa espiritu ng pagmamahalan, espiritu ng pag-ibig, sa level ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Dahil pag ito yung nangyari sa amin, sa bawat tahanan, Lord, ikaw yung pipiliin ng bawat pamilya na maghari sa tahanan ngayon. Pag nang-aabuso kami, Lord, ibig sabihin, hindi ka namin kinikilala sa buhay namin. Patawarin mo kami. If you have this prayer, just pray it with me. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami kasi pinaghaharian kami ng tampo, ng hinanakit, kaya hindi na kami maka-appreciate. Patawarin mo kami, Lord, na natatatakan namin ng mga tao. Patawarin mo kami sa bawat kahinaan, Panginoon, na hindi na namin wina-work out, Lord, at ipinapako sa krus. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-work out namin ito. And as we discuss it with our huddle time, Lord God, ikaw ang patuloy, Panginoon, na magministeryo sa bawat grupo. Patuloy na dumaloy, Panginoon, ng pagpapanalanginan sa isa't isa, Lord God, in our huddle time. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.